So yun guys, pag-usapan nating post ni Ma'am Ninette de Guzman. Ito po. Yan. So sabi niya dito, bakit ba sa iba big issue kung tape ang 8 Bulaga? Kahit ano pa yan, ang importante yung napapasaya tayo sa bawat araw na pinapanood natin sila. Sila pa rin naman yun, tape man o live yan. So anong masasabi nyo patungkol dito guys? Anong reaction or opinion ninyo? Kasi ako sobrang agree po tayo. Regardless kung tape or pre-recorded man po ang episode ng Eat Bulgat, ay wala naman pong problema dyan. Wala naman pong problema. Ang nagbibigay lang naman ng issue dyan guys ay palagay ko yung mga taong hindi sapat para sa kanila yung ginagawa ng Eat Bulaga. Kasi kapag sapat sa'yo, kontento ka sa kung ano yung inilalatag ng Eat Bulaga, ay hindi mo naman bibigyan ng maling pakahulugan yung ginagawa nila. Tulad nga ng sinabi ni Ma'am Ninette Bautista, ang mahalaga po talaga ay pinapasaya po tayo ng Eat Bulaga. Di ba? Yun naman ang pinaka-importante sa lahat eh. Regardless kung pre-recorded or tape man po yan or hindi po live yan, ang mahalaga pinapasaya po tayo. Isa lang naman po yung hangarin ng Eat Bulaga eh. Bukod sa mapasaya tayo ay makatulong po sa mga Filipino. Sobrang agree po tayo sa sinabi ni Ma'am Ninette de Guzman, di ba? Huwag natin bigyan ng maling pakahulugan yung pag live ng Eat Bulaga. Meron po kasi tayong nababasa guys eh. Meron po tayong nababasa na kesyo ang Eat Bulaga daw ay nababankrupt, nalulugi daw, tapos nagtitipid or cost cutting nga daw po guys eh. Paano nagko-cost cutting at nagtitipid ang Eat Bulaga eh? Ang dami nilang sponsors. Meron silang sponsors, meron silang advertisers. So paano malulugi 'yun? 'Di ba? Ito guys, may papanood ako sa inyong video. May ipapanood ako sa inyong video at parang sa aking opinion lamang po ito at sa aking pananaw. Ito ang isa sa dahilan kung bakit mas nag-decide ang Eat Bulaga na maging pre-recorded sila every Monday at Tuesday. Hindi naman to absolute, pero ito yung nakikita kong dahilan guys. Saya at ngiti na binibigay ng mga taga-Eat Bulaga, lalo na sa sugod kali, merong mga tao na hindi napapansin sa harapan ng kamera. Ito ang mga production crew, mga cameraman, mga floor director, writer, at marami pang iba. Kagaya ni Kuya na runner nila, ito kita ninyo, kumukuha ng upuan. At syempre yung mga tao sa likod ng cameraman, sila yung mga humihila ng kable para makakuha ng maayos na footage ang ating mga cameraman. Ganyan kahirap ang kanilang ginagawa sa araw-araw na pagsugod ng Eat Bulaga sa ating mga barangay. Alam niyo mga kakosa, hindi biro ang kanilang trabaho. Malaki ang partisipasyon na kanilang ginagawa sa pag-live broadcast ng show nila. Ito ang magbigay ng magandang signal, sounds o monitor sa kanilang mga host at syempre para maibato directly sa kanilang studio, itatransmit naman sa ating mga tahanan. Sila yung mga taong hindi natin nakikita sa harapan ng telebisyon. Pero sila yung mga tao na merong malaking ambag sa magandang programa kagaya ng Eat Bulaga. Hindi biro ang kanilang ginagawa. Tulad ng insidente dito sa Poblasyon ng Lucas City, biglang bumuhos ang ulan sa kalagitnaan ng kanilang programa o live telecast. Ang hirap niyan guys. Kaya sa lahat ng production crew na
ng Itbulaga o ng Sugod Bahay. Kami dito sa Direct Chokoy TV ay saludo sa inyo, sa inyong dedikasyon sa programa at syempre sa pagbibigay ng saya ng Itbulaga. Kasama kayo sa araw-araw namin pinapanood. Mga kakosa dyan sa TVJ o Itbulaga mula dito sa Direct Chokoy TV ay nagpapasalamat sa inyong ginagawang trabaho at kayo ay bahagi na nagbibigay ng ngiti sa 1,000 tuwa ng Itbulaga. Yan nga guys. Okay, follow nga po pala si Direct Chokoy TV. Meron po itong 43,000 followers. So guys, di ba, yung mga tao sa likod ng camera ng Itbulaga, ang siyang iniisip ng management ng Tito Vic and Joey. Sila yung talagang tunay na nagpapakahirap. Diba? Kaya yan yung isa sa dahilan kung bakit nag-decide. Ito guys, hindi po to klaro pero yan po ay isa sa nakikita po natin na dahilan kung bakit every Monday at Tuesday ay hindi nga po live ang episode ng Itbulaga. Unang-una, iniisip nila yung kalusugan, kalagayan ng kanilang mga production staff. Tulad na sinabi ni Chokoy guys, Chokoy TV, yung trabaho nila ang pinakamahirap sa lahat. Kung yung hosting, yung mga artist, nandun yung hirap pero hindi tulad ng level na hirap na ginagawa nga po ng staff and crew. Yan yung mga hindi na-appreciate guys ng mga gusto lang mang-bash sa Itbulaga. Hindi porkit pre-recorded, hindi live ang episode ng Itbulaga, sasabihin bankrupt na, sasabihin cost-cutting dahil taglugi na. Hindi yun guys. At wala naman pong pruweba na masasabi na bankrupt or nagtitipid ang Itbulaga. As long as hindi nga po nagsasabi or nagbibigay ng statement ang management ng Itbulaga, ay hindi po natin po pwedeng sabihin na nagtitipid at nalulugi ang Itbulaga. So ito pong patunay guys, ito po. Sa aking pananaw, ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi po sila live every Monday at Tuesday. Para makapagpahinga ang kanilang mga empleyado, yung mga crew, mga staff. Di ba? Yung mga host guys, kahit araw-araw yan mag-host guys, kaya nila eh. Pero syempre, iisipin din nila yung kalagayan ng mga host, di ba? Pero in general yan lahat guys. Ito ang dahilan kung bakit every Monday at Tuesday ay hindi po sila live. Di ba? Iniisip nila yung kalusugan, yung kalagayan ng kanilang mga empleyado. Siyempre, kung araw-araw nilang gagawin yan guys, 6 days a week na live, tapos pag Sunday, hindi ka pa makapagpahinga dahil iisipin mo pa guys yung gagawin pag Monday na live. Ang hirap nun. Iniiwas nila ma-burn out ang kanilang mga empleyado, yung mga crew nila. Para sa next live nila guys ay fresh ang isip nila. Di ba? 3 days yung ano nila guys, oh. 3 days yung pahinga, Sunday, Monday, tsaka Tuesday. Kasi yung Monday tsaka Tuesday pre-recorded eh. Di ba? Siyempre, iniiwas nila ma-burnout. Di ba? Magsawa ang kanilang staff and crew. Baliwala guys ha. Ako na nagsasabi sa inyo, baliwala ang pera. Malaki maitutulong ng pera kapag nagkasakit. Pag nagkasakit ka. Pero ako na nagsasabi sa inyo, pinagdaanan ko guys, yung magkasakit ako noong 2020 na halos mamatay ako. Halos mamatay ako guys. Baliwala ang pera. Malaki ang tulong ng pera kapag nagkasakit ka dahil may panggastos ka. Pero
Yung pera guys, kapag nagkasakit ka, baliwala yan, hindi mo maiisip na yan. Mas iisipin mo kahit wala akong pera, basta wala akong sakit. Yan ang isa sa iniisip ng Itbulaga. Ang kalusugan, ang kalagayan ng kanilang staff and crew. Para pag live nila, pag Miyerkules, ay refresh yung kanilang isip, refresh yung kanilang katawan. Diba? Dahil nakapagpahinga sila ng maayos. Sa mga nagsasabi na bankrupt, na nagtitipid, inggit lang yung mga yan, walang magawa sa buhay. Marami ako nababasang ganyan. Yung mga staff and crew na yan, guys, hindi tulad ng sa host yan. Madaling araw pa lang nasa studio na yung mga yan. Madaling araw pa lang yung mga staff ay nasa barangay na. Naghahanda, ayusin yung cameras, yung lighting, yung mga lighting, di ba? Tapos yung audio, inaayos na nila yan. Yung stage management, yung pag-edit ng kung ano-ano. Madaling araw pa lang guys, nasa studio at nasa barangay na, lalo na pag sa sugod bahay. Tapos pag nasa barangay ka guys, uulan, mainit guys. Isipin mo, hirap ng mga nagtatrabaho sa Itbulaga. Di ba? Kaya karapatan nilang magpahinga ng 3 araw na magkakaroon pa sila ng oras sa pamilya nila. Di ba? 3 araw, sapat na yun. Napahinga. Makasama nila yung pamilya nila. May pagbanding sila sa kaibigan nila. Kaya nga madalas guys, di ba, kapag pre-recorded or every Sunday, Monday, Tuesday, minsan yung mga host nagsasama-sama eh. Di ba? Nagsasama sila, nagbabanding sila. Dahil nagagamit nila guys yung pribilehiyo yung binigay sa kanila ng Itbulaga. Hindi rin nila iniisip guys kung yung competition against sa katapat na programa na Kesyo Live yung kabila, pre-recorded sila. Hindi nila iniisip yun. Ay ano naman pakialam nila dun, di ba? Hindi nila alam, hindi nila na-appreciate guys kung ano ang hirap na meron ang nasa likod ng camera. Yung mga staff, mga production crews, di ba? Yung mga yan guys, nag-prepare din yan ng gagawin sa next live. Yung scheduling ng mga artista. Prefer nila yan para sa next live episode nila. Maayos na, di ba? Kaya nga binigyan ng pribilehiyo ng Itbulaga na makapagpahinga ng ganyang kahaba ang mga staff and crew. Kung sabihin natin nagtitipid, medyo pwede kasi kahit pa paano guys, like example, yung mga gastos nila sa barangay, syempre, every Monday at saka Tuesday ay wala sila, di ba? Pero hindi yun about doon. Ang pinakatingin ko sa palagay ko ay para ma-refresh, makapagpahinga ng maayos ang kanilang mga trabahador. Kasi guys, pag na-burnout ka, pag nagsawa ka guys, kahit anong gusto mo guys sa ginagawa mo, di ba? Kahit enjoy ka, kung pagod na yung katawan mo, tapos magkakasakit ka, mapipilitan kang mag-resign eh. Siguro yun din yung dahilan kung bakit mas nag-decide ang Itbulaga na pre-recorded ang kanilang episode. At kung ano man po yung pinaka-dahilan ng Itbulaga, ay sila lamang po talagang nakakalam nun. Ako lang naman dito guys, ay yun lang po yung nakikita natin. So sa mga nagsasabing bankrupt daw po kasi yung Itbulaga, at big deal nga, ayon nga po kay Ma'am Nineth de Guzman, big deal daw sa iba yung pre-recorded episode, hindi nga po live na episode ng Itbulaga. Napakamalabong mabankrupt or nagtitipid ang Itbulaga. Unang-unang daming sponsors. Daming sponsors ng Itbulaga. Milyon po guys. Milyon kada isang episode yung kinikita ng Itbulaga. Diba napakalaking kalokohan na bankrupt, nagtitipid. Yan guys, yung mga taong nagsasabi niya, no, inggit lang sa achievement na meron ang Itbulaga. Sa totoo lang. Yan yung mga taong hindi lang inggit, ayaw talaga nila sa Itbulaga. Meron, aminin natin, meron talagang
tao or sabihin natin meron talagang grupo or tao na ayaw sa Eat Bulaga at gusto sa kabila. Ganun lang naman yun. Tanggapin na lang natin. Hindi po bankrupt ang Eat Bulaga. Hindi po nagtitipid dahil marami pong sponsors at advertisers ang Eat Bulaga. At isa nga po sa nakikita nating dahilan kung bakit pre-recorded po sila ay ang malasakit nila sa kanilang empleyado. Yun po yun. Yun yung pinaka-right term, ang malasakit nila sa kanilang empleyado. Isipin nyo guys, sa barangay, no, pag umulan, di ba? Lalo pag malakas mo, para silang basang sisiw, guys. Di ba? Para silang basang sisiw na sisilong sa kung saan. Di ba? Sila yung basang-basa. Yun yung iniisip ng management ng Eat Bulaga. Pag mainit naman, tirik yung araw, kawawa pa rin yung mga staff and crew. Di ba? Talagang kung araw-araw nilang gagawin yung live episode na yan, guys, magkakasakit talaga yung mga empleyado ng Eat Bulaga. Iniiwas lang nilang ma-burn out yung kanilang mga empleyado. Iniiwas lang nilang magsawa ang kanilang empleyado. Dahil kahit anong laki ng sweldo mo sa Eat Bulaga, kung magsasawa ka at mapapagod ka, isip mo, katawan mo mapapagod, ay minsan mapipilitan kang give up, sumuko. So yun, isa sa mga pribilehiyo na ibinigay ng Eat Bulaga ang magkaroon sila ng mahaba-haba, kahit papaano mahababang pahinga. Di ba? Yung Monday tsaka Tuesday, guys, kahit pre-recorded yan, bayad po sila niyan. Bayad po yung mga host, yung mga staff and crew, bayad po yan. Again, kapag yung kalusugan, guys, di ba? May iwasan ma-burnout, mare-refresh yung mind nila, yung isip nila, yung katawan nila, mare-refresh dahil nakapagpahinga nga sila ng maayos, mahaba yung naging pahinga nila, magkakaroon din po sila ng sapat na oras sa pamilya, bonding with friends, di ba? Yun yung mga privilege ng Eat Bulaga. Kasi mas mahirap talaga yung trabaho ng mga empleyado sa likod ng camera. Kitang-kita niyo naman yung sa video na pinanood ko sa inyo. Di ba? Napakahirap, di ba? Hihila ka ng kable na makakapal. Tapos umuulan. Susunod ka pa, nagbubuhat ka pa ng kung ano-ano. Yung logistic, guys, ang hirap nun. Diba? Madaling araw pa lang, guys. Madaling araw, nasa studio ka na. Madaling araw, nasa barangay ka na. Tapos, uuwi ka gabi. Diba? Hirap nun. Akala nyo, madali. Diba? Hirap nun. Di mo nakakaiyak nga kung tutusin. Kung iisipin, nakakaiyak yung trabaho ng mga to. Kaya ang ganda ng samahan, guys, ng Eat Bulaga eh. Kung tutusin. Diba? Ang ganda ng bonding nila, guys. Kasi meron silang maayos na isip, maayos na kapangangatawan.